kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Naging sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo mga kababayan. I hope na narinig nyo na ang interview ni ng mga vloggers ng SMSNI ay Yorme mga kababayan. So kung hindi nyo pa napanood, ito po mga kababayan, pakinggan nyo. Pakinggan natin kung paano sinunog ni Yorme ang mga taga SMNI mga kababayan. Okay, sige, pakinggan natin. Let's hear it mga kababayan. Nangyayari sa gobyerno? Ano yun, chismis yun eh. Parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. Sa bungad pa lang mga kababayan, si Bongbong Marcos na agad ang mastermind ng pagnanakaw sa kaban ng bayan natin mga kababayan. Talagang parang akala mo ang dami nilang mga ebidensya, pero wala din naman mga kababayan. So pakinggan natin ulit ito mga kababayan. Kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon, kasi wala namang ebidensya. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinila ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa mang natatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi niyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi niyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Saldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not, at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association eh. Misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng na tao, ina-associate. So, may kasalanan na si BP. Dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5 ko yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung si Saldi umamit sa kasalanan niya, papanagutin niya. Sabi niya. Papanagutin natin. Tama. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. Papanagutin natin. May tinuro siya. Pwede kasuhan natin. Ayan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag niya? Connivance. Pwede papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad niya, salpit ko yan. Di ba? Ikaw yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras. Ako ba kaya? So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basyan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara dali, ako dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, nyumanyang ka pala. Bihero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yan. Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano sinabi? Nag-IB, nagbota ng Chape? Nagpera kay BP Sara. Isang bilang niya yun eh. Yes. Diba? So yung akin. Kaya ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. Kasi minsan, nakakainis talaga. Dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibiso na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yun, talaga mabubisit ka at gusto mong ilagom. At na kayo, may kasalanan. At kayo walang yak. Yan na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasaing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo. So, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? Tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall nang hindi ko pa alam.
I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat, yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung nangutong na lang. Eh, pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, babalik ko rin, palalakihin ko. Sabi mo, presidente ka? Ilang rehiyon? Original director? Ha? Provincial director? Ha? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor, like us. Hindi naman ako perfecto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. Ayan mga kababayan, nakita nyo ang paliwanag ni Yorme mga kababayan. Siyempre PBBM hindi sa perfecto. May mga pagkukulang din siya. Pero yung ituturo mo siya na siya ang mastermind sa mga narangkawan, mga flood control na yan, eh ibigay nyo yung ebidensya nyo at kasuhan nyo siya. Unlike kay VP Sara, meron talagang ebidensya kaya siya kinakasuhan sa Congress, kaya siya pinapa-impeach mga kababayan. Kaya itong mga taong ito sa loob ng SMNI at mga DDS vloggers ay ang hirap talaga sa kanila. Kung ano ang gusto nila, pinipilit nila kahit mali mga kababayan. At ito pa mga kababayan, pakinggan natin ito, isang magaling din magpaliwanag mga kababayan. Kung ano ang DDS mga kababayan, kung sila ba'y panatiko o talagang sadyang mahirap talaga ipaliwanag sa kanila kung ano ang kanilang naratibo mga kababayan. Kapag may DDS na sumagot sa comment section, no, madalas hindi argumento yung daladala nila. Tama. 'Di ba? Mura, pang-iinsulto, personal attack, bastusan, yung parang galit na galit sila lagi. So, yung tanong, bakit nga ba ganito sila naging klase ng supporter, no? Hindi ko sinasabing lahat ha, pero bakit napakarami sa kanila merong parehong pattern? Kasi sa tingin ko hindi na to politics identity na to. Kapag kasi yung tao sobrang attached na nila sa politiko, hindi na nila tinitingnan ang ginagawa na pag binatiko si Duterte mismo yung inaatake. Issue. Defense mechanism. Entity. Sa labas. What they admire. Kung ang idol mo, normal yung pagmumura, pagmamaliit, yung mockery, yung violent language, well, eventually, your followers will think na strong leadership yan Pero yung totoo ay hindi strength ang bastos o pambabastos. Madalas, insecurity yan na ginawang branding. So, kapag walang laman yung argumento, ginagamit ang ang ginagamit. So, ganun yung nangyayari. Mga DDS, no? Ito yung masakit, pero bababa talaga yung sanay ka sa may tapang. Well, okay lang yung bastos, basta astig. Transparency at accountability, basta entertaining naman. Then your standard shifts from to eto na, angas, yaba, TDK, no? Hindi sa isang malaking bagsakan yan. Okay? Kundi, paunti-unti habang pinapalakpakan yung mali, kaya nagiging twisted na din yung mga narratives nila. So bakit nga ba twisted yung mga narratives nila, no? Because truth is dangerous to cult politics. Kaya kailangan baligtarin lagi. Bias. Kapag may so
innovation. Ang dinidefend nila. So, may isa pang tanong, bakit parang wala na silang humanity? Because most of them are defending EJK, no? Nuruan na mahina yung mahinahon, kalaban, lang yung biktima, strength ang cruelty. Yan, unti-unti namamatay yung empathy mo. At kapag empathy mo yung nawala, madali nang tumawa sa sufferings ng iba. And that is dangerous. Not just politically, but morally. 'Di ba? So, hindi naman talaga problema yung pagiging supporter eh. Normal kasi yan sa demokrasya. And normal, syempre, na sumuporta tayo sa mga taong gusto natin at sa tingin natin. Pag yung supporter ka na, pero accountability, galit ka na sa decency, kasi hindi ka na supporter noon eh. You became a weapon. At tandaan mo to, kapag ang isang leader ang itinuro sa'yo ay pagmumura, pambabastos at pagsamba sa kanya, at yan ang mga nakita mo, baka hindi ka niya pinalakas, baka ginamit ka lang niya. Okay? Tama. So, hindi lahat ng maingay tama. Kagaya lang kasi walang laman. So, tama yun. Ang mga DDS talaga, walang katotohanan, ayaw nila ng katotohanan. Ang dami nilang pinagsasabi. Kesyo sinisiraan, pero ayaw lang talaga nila aminin na mali sila. Hindi na DDS, mga kababayan. Hindi na sila tumatanggap ng tama. Kung ano lang ang gusto nila, yun lang, wala nang iba. Period na sila doon, mga kababayan. Pag sinabi ng amo nila, yun na yun. Kaya tama yun si Madam na mga DDS, kung ano ang kanilang naririnig, di ba? Nung araw, naririnig yan ng mga kabataan kahit tayo. Araw-araw maririnig mo sa presidente, mura dito, mura doon. Panglalait dito, panglalait doon. At nang number 1 niyang nilait ang ating mahal na Panginoon. So, simula doon, ako dati Duterte rin, pero umalis na rin ako. Pag ikaw ay isang Kristiyano, ang presidente nyo ay ganon, mura ng dito, mura noon. At nakikita yun ng mga kabataan. Ang akala ng mga kabataan ay tama yun, pero hindi tama. Kaya yung mga kabataan ngayon, makikita mo sa lansangan, puro mura din dito, mura dito. Mura dito, mura doon. Ganon sila ngayon, mga kabataan. Imbis na ang ating mga politiko ay maging good example, naging bad example na sa mga kabataan. So, yan mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyong time, sa inyong panonood. Please like and share and comment down below, mga kababayan. Sana dumami pang ating mga komunidad. Lumagana po ang tama. Pasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo, si PBBM, bagamat maraming mga patiko sa kanya, maraming kung ano-anong mga kung ano-anong klaseng mga panglalait sa kanya, kung ano-ano mga sinabi sa kanya, still patuloy siya gumagawa sa bayan natin, mga kababayan. So sige, dito na lang tayo. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. God bless us all.